Nalikam ang pambubugbog sa isang lalaki sa Balungaw, Pangasinan. Batay sa investigasyon, lasing ang mga nanakit na lalaki. Ang dahilan ng pambubugbog at iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Itinuturing ng suspect ang dalawang dating pulis na isinasangkot sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Tinitingnang ugat ng krimen ang lupa ng isa sa mga suspect na isinanla niya sa magkasintahan. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa quarry site na ito sa Capas, Tarlac, nagtapos ang 2 linggong paghahanap sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. May tig-2 tama ng bala ang magkasintahan base sa autopsy. Ayon sa mga otoridad, itinuturing ng suspect sa krimen ang 2 dating pulis na kinilalang sina Romel Aboso at Michael Giang. Nag-awol at tatanggal sila sa serbisyo noong 2019 at 2020. At base sa kanilang investigasyon, ang ugat daw ng krimen. There was that plan of killing itong magnobya na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. June 21 raw na makipagkita ang magkasintahan sa mga suspect sa Barangay Armenia, Tarlac City. Pinalabas daw na nagsanlang suspect na meron siyang buyer ng lupa. Pero ang intensyon daw talaga ay itumba ang mga biktima dahil ayaw niyang ibigay ang naisanlang lupa. Kinabukasan June 22, natagpo ang nasusunog ang SUV ng 2 sa Tarlac. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, counting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspects. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha mula sa 2 dating pulis. May 3 sibilyan ding hawak ang mga otoridad. Patuloy namang pinaghahanap ang 2 iba pa. 2 counts of murder ang inihahandang kaso laban sa kanila. We are so sure with the evidence gathered by CIDG and Region 3, sigurado pong hindi makakawala to. Sa gitna ng pagluluksa, nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang mga naulila ni Geneva. Nung unang nalaman nila na yung isa or 2 na persons in interest ay dating mga pulis, meron na pong takot eh. Hindi mawawala yung agam sa kanila, siyempre yung takot. Nakaburol ngayon sa Pampanga ang mga abo ni Geneva. Nasa tabi ng kanyang urn ang engagement ring mula sa kasintahang si Yitzhak. I-display din ang kanyang sapatos, korona at mga sash. Ang mga nagmamahal kay Geneva, inalala ang kanyang pagiging mabait, matulungin at masayahin. Sa inilabas na pahayag ng pamilya Lopez, humingi sila ng privacy habang nagdadalamhati at para sulitin ang huling sandaling kasama ang kanilang namayapang kaanak. Nagpapasalamat din sila sa mga tumulong at nagbuhos ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Ang mga labi naman ni Yitzhak, minamadali ng maiwi sa Israel. Marami na raw tradisyong binali ang walang respetong pagdispatcha sa labi. Kaya naghahabol ngayon ang kapatid ni Yitzhak. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him he's the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. You can be back basically into the earth and become part of earth. This is the normal tradition. My brother, unfortunately, was killed by Putin already in the earth, and now we took him out again as fast as possible to put him back again. This is the Jewish religion, the tradition. Dadalhin muna raw ito sa Pasay kung saan ito ikakahon. Saka ibibiyahe kapag naayos na ang mga dokumento. Wala na raw burol sa Pilipinas. So we have to do it in 2 or 3 days. We have to finish everything. We've been authorized always by the embassy to help the Israel na tao na every now and then pag may Israel na namamatay, we have to accommodate them. Umaasa ang kapatid ni Yitzhak na hindi titigil ang mga otoridad hanggat di nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Yitzhak at Geneva. We will make sure that the ends of justice will be served to the family of Yitzhak and to the family of Geneva. Talagang ang hustisya ay kakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.
10 milyong piso. Yan po ang alok na pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo yan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Bukod dyan, may 1 milyong piso rin para sa mga makapagbibigay ng impormasyon sa 5 kapwa akusado ni Kibuloy. Nahaharap sila sa mga kasong child abuse, exploitation at qualified human trafficking. Sagot ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, nirerespeto nila ang kilos na ito ng pamahalaan. Pero nakamamangha raw ang anilay obsesyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa pastor. Gumawa raw ng circus ang pamahalaan sa hindi patas na pagsasakdal kay Kibuloy para ilayo ang atensyon ng publiko sa mga totoong problema ng bansa. Dagdag na mensahe pa ni Torion para sa Pangulo, thanks but no thanks. Naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee sa Senadora Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Para kay Binay, nilabag ni Cayetano ang Sections 93 at 94 ng Senate Rules na ipinagbabawal ang unparliamentary acts and language. Lumabag din anya si Cayetano sa Code of Professional Responsibility and Accountability, Magna Carta for Women, Abuse of Rights, Slander at Conduct Unbecoming of a Public Officer. Nagugat ang ethics complaint sa sagutan ni Binay at Cayetano sa pagdinig ng Committee on Accounts nitong Miyerkules kung kailan nag-walk out si Binay. Ang pinagtalunan kung saan galing ang mahigit 23 billion pesos na halaga ng new Senate building na sinabi ni Senate President Chis Escudero. Ayon kay Binay, nasa 21.7 billion pesos ang inilaan sa pagpapatayo ng gusali. Ayon naman kay Cayetano, abot na sa 23 billion pesos ang gastos kapag isinama ang mahigit 1.6 billion pesos na ipinambili ng lupa. Kaugnay sa inihaying ethics complaint, sinabi ni Cayetano na pwede rin niyang sampahan ng ethics complaint si Binay. Bukas, itutuloy ang pagdinig ng Committee on Accounts. This is not just about me as a senator. This is also about me as a mother na alam ko, naiyak ako. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. We want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. Pwede ko rin siyang filean ng ethics case dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Nagsasalita pa, Chairman, gusto mong mauna ka, tapos magwo-walk out ka. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ilang dokumento gaya ng passbook ng bangko, travel passes, passport at VIP casino cards ang nakuha sa mga binuksang vault na natagpuan po sa ni-raid na mga villa sa loob ng isang resort sa Clark, Pampanga. Pinaniniwala ang doon umuupa ang mga big boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa bisa ng break-open order mula sa korte, binuksan ang 19 na vault sa sinalakay na villas sa isang leisure park sa Clark sa Pampanga. Ang mga villa inuupahan daw ng mga big boss ng sinalakay na Zunyo One Technology sa Bamban, Tarlac at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo sa Baofu Land Development Corporation. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG ang nanguna sa operasyon. Katuwang ang Anti-Money Laundering Council, Department of Justice at Clark Development Corporation. Walang perang nakita sa mga vault. Ang mga na-recover ay mga importanteng dokumento tulad ng bank documents ng Baofu Land Development Corporation, gaya ng passbook na may depositong 5 milyong piso. May mga resibo rin ng korporasyon at mga engineering at structural plan ng iba't ibang gusali sa compound. May travel passes din ng pinaghahanap na Chinese fugitive na si Wang Jiang. Paano tumayo yung Banban Pogo Hub, yung mga structures doon despite nung pandemic, no? So may mga dokumento tayo nakuha na ito palang dating mayor doon sa Banban nag-issue ng travel pass. So I think kailangan imbestigahan at bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub. Aside from those, yung mga partners, may mga natuklasan tayong mga bagong pangalan. Mga bank bukas na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa.
Naka-recover din ng 2 Taiwanese passport ni Wang at photocopies ng iba pa niyang passports mula sa 4 pang bansa. Meron ding mga calling cards para sa iba't ibang negosyo at VIP casino cards. Kasi VIP cards yung nakita natin eh. So, pwede natin tanungin kung bakit siya meron ganon. Madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yon? Ginagamit niya yung casino for money laundering. Maraming nakuhang financial documents dahil kasama sa mga nahuli sa pagsalakay sa mga villa noong Hunyo ang mismong financial officer daw ng Baofu. May mga nakuha ring dokumento sa villa ng iba pang Baofu incorporators na sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot umano sa malaking money laundering case sa Singapore. Ipapacheck naman sa Land Transportation Office ang mga nakuhang triplicate vanity plates o triplet plaka na posible umanong ginagamit sa illegal na gawain. Ipinasara na ng CDC ang mga villa lalo't walang mga building at occupancy permits ang mga ito. Nakita namin talagang kailangan umaksyon ng hindi yung ordinaryong inspection, hindi ganon. Requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng listahan ng mga occupants, actual occupants. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.